Dinala ni Duan Qing si Yeming papunta sa kanyang kwarto. Simula ngayon, ito na ang iyong silid. Ang mga gamit tulad ng sahod, baluti, at token ay nasa loob na. Oh, hoy ikaw, mas mabuting maging matino ka para sa akin. Ang sobrang kayabangan ay magdudulot ng kapahamakan. Ang mga salitang iyan, may kakayahan ka bang sabihin sa harap ng kapitan? Kung hindi, maituturing lang kitang isang duwag. Suminghal lamang siya ng isang beses. Pagkatapos ay umalis. Ang sahod, kung titingnan lang sa labas, hindi naman mas mataas ang sahod ng isang guard kaysa sa isang sergeant. Gayunpaman, napakadali para sa isang guard na gumawa ng mga bagay para sa Crown Prince at makakuha ng gantimpala mula sa kanya. Sa pagiging galante ng Crown Prince, kahit isang basta-bastang gantimpala lang, isa na iyong malaking kayamanan na bihira lang makita. Siyempre, bukod sa pag-aasikaso sa mga bagay para sa Crown Prince, ang mga guards ay kailangan ding gumawa ng maraming maruruming gawain ng palihim. Halimbawa, pagpatay, pagpapalit ng katawan, pagpapahamak, sa pananaw ng buong imperyo. Ang mga martial ancestors, martial saints, at kahit mga eksperto sa antas ng martial god ay napakahalaga at limitado lamang. Ang pag-utos sa kanila na gumawa ng maruruming gawain ay madaling maimbestigahan. Ngunit iba ang mga martial monarchs at martial ancestors, marami sila at mahirap imbestigahan. Kahit may masaktan pa, hindi ito gaanong pinapansin. Sila ang angkop na gumawa ng maruruming gawain ng palihim. Kaya pala ang karaniwang realm ng mga guards ay hindi lumalampas sa martial monarch. Kahit ang kapitan ay martial ancestor lamang. Lumalabas na ang kanilang pangunahing tungkulin ay hindi ang protektahan ang Crown Prince, kundi ang tulungan siyang asikasuhin ang mga nakakahiyang bagay. Sa sandaling ito, biglang may narinig na mga yabag sa bubong. Agad kumilos si Yeming papunta sa bubong. Si Shui Huanga ay nakaupo roon, kumakain ng kending hawthorn. Shui Huanga, bakit ka nakaupo sa bubong ko sa hating gabi? Kumakain ng kending hawthorn. Kahit paano, nasa loob pa rin ito ng nasasakupan ng Crown Princess Manor. Pabayaan mo ako, hindi naman ako nakaupo sa iyo. Nakaupo sa akin, sa panaginip mo. HMPH, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo. Ngayon, kung sisiga ako ng manyak, ikukulong ka sa piitan. Alam mo ba, kahit si Kwang Thai Thung, kapag nakikita ako, kailangang magalang na tumawag ng Wanga Moy Moy, Sister Wanga. Sige, bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Sadya kang pumunta rito sa Crown Princess Manor para hanapin ako. Ano ba talaga ang kailangan mo? Sa isip ni Yeming, gaya ng inaasahan. Hindi ordinaryo ang pagkatao ng batang ito. Ililibre mo ako ng pagkain. Nagulat si Yeming, ha? Ililibre kita ng pagkain. Agad siyang hinayla ni Shui Huanga palayo. Hoy, marunong ka bang makipag-usap? Hating gabi na. Tapos sasabihin mong ililibre kita ng pagkain. Wala akong pakialam. Basta't ginawa mo akong malungkot. Gusto kong ubusin lahat ng pera mo. Sige, karangalan ko ng gastusan ka. Makalipas ang ilang sandali, sa first grade pavilion, nakaupo sina Yeming at Shui Huanga. Naghihintay. Lumapit ang waiter, dalawang kagalang-galang. Ano po ang gusto ninyong orderin? Ngayong araw, maganda ang mood ng binibining ito. Gusto kong ubusin ang pera ng iba. Lahat ng pagkain sa menu. Ilabas mo lahat. Ha? Lahat. Ano? Hindi mo kaya? Kung hindi mo kaya, lumipat tayo sa ibang mas maliit na kainan. Ilang putahe lang naman. Sige lang. Umorder ka. Seryoso ka ba? Alam mo ba kung nasaan ito? Ito ang first grade pavilion. Isa sa mga pinakamataas na uri ng restaurant sa Imperial Capital ng Vermilion Bird sa Southern Capital. Maging mga prinsipe at prinsesa ay madalas kumain dito. Kaya mo bang magbayad? Hindi ako naniniwala. Isang kainan lang. Makakain ba nito ang mahigit 100 milyong martial god coins ko? Ako ang manlilibre. Ay ito po. Sige po. Makalipas ang ilang sandali, nagsidatingan na ang mga pagkain na parang lumilipad. Lintek, pati karne ng 8th grade demonic beast. Mayroon. Hindi nga maikakailang first grade pavilion. Ganyan karami, makakain ba natin lahat? Syempre hindi. Tawagin mo pa ang ilang tao rito. Pamitik si Shui Huanga. 3 anino ang lumitaw. Umupo sa harap nilang dalawa. Anong hangin ang nagdala sa inyo rito ngayon?
Naalala pa pala kami ni Huang Yato, Huang Girl. Sa isip ni Yeming, ang lakas. Ni hindi ko man lang nakita kung paano sila lumitaw. Huang tinawag mo kami rito para ilibre kami ng pagkain. Tama, ngayon lang ulit ako nakapaghanda ng ganito kalaking salo-salo. Kumain lang kayong lahat, huwag kayong mahiya, walang ibang dahilan. Kung gayon, hindi na ako magpapakahiya pa. Isang subo lang. Nilamon na ng batang lalaki ang lahat ng pagkain sa plato. Ang batang ito, isang subo lang. Nalunok na niya ang isang malaking piraso ng karne ng 8th grade demonic beast. Kahit ako, kaunti lang ang makakain ko. Ang pagkain sa mesa, parang hangin lang na nawala. Tuloy-tuloy pa ring naghahatid ng pagkain ang 1st grade pavilion. 200 taon na akong hindi nabubusog. Ang sarap, mukhang maswerte ka pa kaysa sa akin. Ako, 300 taon nang hindi nakakatikim ng ganito. 500 taon akong nabuhay. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Ano? Ang mga taong ito, ilang daang taon na. Bagamat nakikita ko sa pamamagitan ng karma ay ang kanilang pambihirang pagkatao. Sino ba talaga sila? 3 kayo. Hindi ba kayo magpapasalamat sa naglibre sa atin ng pagkain? Ang maimbitahan kaming kumain ay karangalan na niya. Siya dapat ang magpasalamat sa amin. May prinsipyo kami. Kung iba ang mag-iimbita sa amin kumain, hinding-hindi kami pupunta. Kung hindi dahil sa iyo. Huang hinding-hindi kami pupunta. Hindi ka pa magpapasalamat sa amin. Ako ang naglibre sa inyo. Tapos kailangan ko pang magpasalamat. Pinapasalamatan ka. Edi magpasalamat ka. Sabi ni Yeming, 3 kagalang-galang. Ang pagbibigay ninyo ng mukha sa inyong lingkod ay lubos kong ikinagagalak. Sana sa susunod ay maimbitahan ko pa rin kayong lahat. Haha, ang batang ito, hindi masama. Kung may pagkakataon, magkita tayo ulit. Pagkasabi nito, agad silang umalis. Ngayon, maaari mo na bang sabihin sa akin kung sino sila? Narinig mo na ba ang tungkol sa Tianyuan 9 Demons? Tianyuan 9 Demons. Talagang hindi ko pa narinig. Talagang ignorante. Ang Tianyuan 9 Demons ay ang 9 na pinakamalakas na demonic beast sovereigns sa Tianyuan continent. Lahat sila ay mga demon gods. Noong nakaraan, sumama ako kay Kuang Thai Thung. Nakilala ko ang tinatawag na Divine Demon Family, kasama ba roon ang 9 demons? Demon Family. Ano ang Demon Family? Hindi man lang sila karapat-dapat magdala ng sapatos para sa 9 demons. Ang 3 iyon ay sina Bear Granny, Serpent Young Master, at Turtle Boy. Nagkataong nasa Southern Capital sila para sa isang gawain. Ang maimbitahan mo silang kumain ay maituturing ng swerte. Isang kainan lang naman. Hindi naman ako umaasang makakakuha ng pabor mula sa kanila. Bilang mga beast gods, ayaw nilang masangkot sa karma. Ngayong kumain sila ng handa mo. Itinuturing na itong yin. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon ng effect. Wow! Huang paano mo sila nakilala? Hindi kaya, isa ka rin sa 9 demons. Binatukan ni Shui Huang si Yeming sa noo. Huwag kang tumawag ng ganyan kalapit. Ilang daang taon na ako. Kung isa ako sa 9 demons, matagal na kitang kinain. Sa totoo lang, ito ay isang pagsubok na ibinigay ko sa iyo. Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ako ng karma connection sa iyo. Kaya kailangan kitang tignan kung anong klaseng tao ka. Kung mabuti ka, iisip ako ng paraan para putulin ang karma connection natin. Mukhang sa ngayon, sa tingin mo ay hindi ako masama. Ngayon, ano na? Talaga bang iyon lang ang iyong layunin? Pagkatapos, paalala lang sa iyo, umalis ka na agad sa Vermilion Bird Empire. Kung hindi, mapapahamak ka ng malaki. Bakit mo nasabi iyan? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Basta't naihatid ko na ang mensahe. Maniwala ka man o hindi. Bahala ka. Tahimik na nag-isip si Yeming. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Yeming sa kalye. Kakaiba talaga. Malinaw na hindi naman kami gaanong nagkausap ni Shui Huang. Pero pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala. Dahil ba ito sa karma connection? Sino ba talaga siya? Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Lintek, hintayin mo lang. Ako, malapit ko nang mabawi ang lahat. Nabugbog ba siya ng iba? Ang taong ito, kulang talaga sa palo. Mas mabuting mabugbog pa siya ng ilang beses. Ang ganda ng panahon. Kanina, may tumawag ba sa akin? Siguradong nagkamali lang ng tao. Hoy,
Duanqing, nabugbog ka ba ng iba? Kailangan mo ba ng tulong ni Brother G para makaganti? Ikaw, talaga bang, tutulungan mo ako? Malinaw na dati, ang treto ko sa iyo. Ha, sa isip ni Yeming, ang kapal ng mukha ng taong ito. Hindi ba niya nakikitang nandito ako para mangasar? Yinakap ni Duanqing ang hita ni Yeming at umiyak. Brother G, pahiram naman ng kaunting pera. Hindi naman marami. 100 milyong martial god coins lang. Sapat na. Masyado na akong maraming natalo. Ang mga ari-arian sa bahay, kapag nalaman ng kuya ko, papatayin niya ako. Magkano ang natalo mo? Nahihiyang sabi ni Duanqing, 2 bilyon at 3,000 milyon. Kasama doon ang 1 bilyon at 8,000 milyon na hiniram ko sa loan shark sa Sag-Alan. Ang interes, araw-araw dumodoble. Brother G, pahiram mo naman ako ng kaunti para makabawi ako. HMM, ang pagbawi. Pwede, ngunit kailangan mong hayaan akong umakyat. Sa isip ni Yeming, dahil kay Duanqing, hindi ko pwedeng pabayaan siya. Sa huli, pareho kaming miyembro ng guard regiment. Magkikita at magkikita pa rin kami. Beiming, maghanda ka para sa malaking laban. Sige po, Master. Pagkatapos, may isang lalaking napasigaw habang hawak ang ulo. Talo na naman ako. Hindi masama, nanalo ng 10 bilyon. Sa isip ni Yeming, sa tulong ni Beiming. Mas marami pang pera ang kinikita ng batang ito kaysa sa akin. Shutian, ito ang 2 bilyon at 3,000 milyon na natalo mo. Buo, walang bawas. Ibabalik ko sa iyo. Siyempre, hindi ito libre. Pinapatawad ko lang ang interes para sa iyo. Brother G, dati, patawarin mo ako. Ngunit ikaw, isang dakilang tao. Hindi mo pinapansin ang maliliit na pagkakamali. Hindi mo lang ako kinamuhian. Tinulungan mo pa ako. Brother G, huwag kang mag-alala. Pinakamatagal na ang 1 taon. Tiyak na ibabalik ko sa iyo ang perang ito. Sa isip ni Yeming, ang taong ito, hindi naman pala ganap na walang pag-asa. Marunong pa ring magpasalamat. Brother G, sa tingin ko, mabuti kang tao. Ano kaya kung ipakilala ko sa iyo ang kapatid kong babae? Baliw ka ba? Kailangan ko ba ang kapatid mo? Brother G, pakinggan mo ako. Ang kapatid kong babae, si Duan Xiaotian, ay isang kilalang kagandahan. Ngayong taon, 18 taong gulang pa lang siya. Isang likas na sacred body. Napakayabang. Tanging si Brother G lamang ang makakapagpaamo sa kanya. Mayroon na akong kapareha. Wala akong intensyon sa ibang babae. Bukas, kailangan ko pang magpraktis. Uuwi na ako. Hoy, brother. Ang isang lalaki na may 3 asawa at 4 na kerida ay normal lang. Brother G, hintayin mo ako. Kinabukasan, nagtitipon ang mga miyembro ng guard regiment para magpraktis ng formation. Array transformation. Shi Lingkeng. Mga kadena ang lumipad palabas. Nagtipon para bumuo ng isang malaking array. Kuya, ano sa tingin mo si Ji Wagaw, Yeming? Si Ji Ban, Yeming, kakaiba ang kanyang martial foundation. Napakatapat. Ang kontrol niya sa gangchi ay maislan at maingat. Ang kanyang talento sa array formation ay pambihira. 3 araw pa lang, ganap na siyang nakasama sa battle array. Bihirang talento. Hindi lang iyon. Kuya, tingnan mo ang kanyang buong katawan. Itsura, at potensyal. Sa hinaharap, tiyak na may maganda siyang kinabukasan. Tiyak na magugustuhan siya ni Xiaotian. Kung magkakatuluyan silang dalawa, ang batang isisilang nila ay tiyak na magiging isang top-tier na henyo. Kung gayon, magkakaroon na tayo ng henyong apo. Ah, kaya pala iyon ang iyong intensyon. Mukhang nagkabati na kayong dalawa. Ngunit ang bagay na ito ay hindi maaaring padalos-dalos. Sa huli, kara-rating pa lang ni Ji Wagaw dito. Sa kanyang kasalukuyang ipinapakita, hindi pa siya karapat-dapat kay Xiaotian. Kapitan, mayroon pong iuulat ang inyong lingkod. Ano iyon? Ang taong ito, kakapuri ko pa lang sa kanya ng 2 pangungusap. Nagsisimula ng gumawa ng gulo. Hindi ba niya alam na nagpapraktis tayo? Mayroon bang bagay na hindi maaaring sabihin mamaya? Kapitan, wala po akong intensyong gumawa ng gulo. Kundi, kanina, biglang may pumasok sa aking isipan. Naisip ko ang isang paraan para mapabuti ang battle array. Mapabuti ang battle array. Alam mo ba na ang battle array na ito ay dumaan sa libu-libong pagsubok at pagpipino ng maraming henerasyon bago nabuo?
Tapos sasabihin mong gusto mo itong baguhin. Ang pagmamadali para sa tagumpay ay may limitasyon din. Kung ang paraang ito ay walang epekto, handa akong tanggapin ang parusa. Sige, gusto kong makita kung paano mo ito babaguhin. Sa isip ng kapitan, hindi kaya, talagang may paraan ang batang ito. Ang kasalukuyang battle array ay madaling makapigil sa 5 martial monarchs. Ngunit kapag humarap sa isang martial ancestor, medyo hirap na. Mahirap supalan ng Yuan Qi, na nagpapahintulot sa kanilang divine soul na tumakas. Kung ang ikatlong hanay ay susulong ng 3 hakbang, ang array ay sa labas ay papalitan ng taong may gang Qi na may katangiang kidlat, maaaring gamitin ang lakas ng kidlat para supulan ng divine soul, malulutas ang problema. Gawin ninyo ang sinabi niya. Agad silang kumilos ayon sa sinabi ni Yeming. Ang mga cade ng bakal ay nagsimula ring magbago. Lumipat si Duan Shi sa gitna ng array formation. Interesante. Lahat, makinig sa utos. Ako mismo ang susubok para makita kung magagamit ang battle array pagkatapos itong mapabuti. Mabilis nilang sinunod ang utos. Kinontrol ang mga cade ng bakal at itinutok sa Kapitan Duan Shi, pilit niyang kumakawala. Itigil ang array. Hindi masama. Talagang kaya nitong supulan ng Divine Soul. Ang lakas ay tumaas ng 2 bahagi. Wagaw! Nakagawa ka ng malaking kontribusyon. Iuulat ko ito sa itaas. Bibigyan ka ng gantimpala. Sinubukan ko lang naman po, hindi ko inaasahang magtatagumpay ng ganito. Ipagpatuloy ang pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali. Ano? Karapat-dapat ba si Ji Wagaw kay Xiao Tian? Kung pag-uusapan ang talento, kahit si Xiao Tian ay isang top-grade sacred body, si Ji Wagaw ay maaari pa ring makapantay. Ngunit ang mas malaking problema ay si Ji Wagaw ay walang kapangyarihan. Walang impluwensya. Mahirap makipag-usap sa mga maharlika at mga batang amo. Ano naman iyon? Huwag mong kalimutan. Si Ji Wagaw ay may pera. Sa pagkakataong ito, sa paglusob sa Zuan Tian Great World, hindi ba't ipinatutupad ang contract soldier system? Basta't handa siyang gumastos. Anumang oras ay maaari siyang maging isang general. Ang bagay na ito, hindi ako maaaring makialam. Ikaw ang magtanong sa kanya. Lumipat ang eksena sa kainan. Nakaupo si Yeming. May lumapit. Duan Second Master. Bakit ka na parito? Brother G. Nagbibiro ka pa. Anong Second Master? Tawagin mo na lang akong Little Ching. Sa pagkakataong ito, hinahanap kita para pag-usapan ang tungkol sa contract soldier system. Ha? Contract soldier system. Ang contract soldier system, ito ay ang mga sundalong kinontrata. Kung mas maraming tao ang lalahok at maglalabas ng pera, mas maraming sundalo ang maaaring makuha, na may tunay na kapangyarihan. Ikaw ay magiging pinuno, magkakaroon ka pa ng karapatang magtalaga ng mga opisyal. Sa madaling salita, sarili mong pera ang gagastusin mo para bumili ng mga sundalo. Sumama sa hukbo, lumaban, magkamit ng karangalan, at maging opisyal. Para sa imperyo, ang contract soldier system ay makakatipid ng malaki sa gastos. Dahil ang sahod at pangangailangan ng mga sundalo ay responsibilidad ng pinuno. Ang imperyo, kaunting lakas lang ang kailangan para makapaglunsad ng malakihang digmaan. Siyempre, ang mga nasamsam sa digmaan at ang mga karangalang militar ay pag-aari ng pinuno. Itinuturing itong paraan ng pagpapalit ng kapangyarihan para sa pera. Ang ganitong paraan ay madaling maging sanhi ng pagiging mayabang ng pinuno, na nagiging banta sa pamamahala ng imperyo. Hanggang ngayon, mayroon, ang Vermilion Bird Empire ang gumagamit ng contract soldier system. Makikita na ang maraming taon ng tuloy-tuloy na pakikidigma sa labas ay nagdulot ng malaking pagkaubos. Mahirap nang suportahan ng kaban ng bayan. Para sa lakayin ng Zuan Tian Great World, kahit sino ay maaaring maging pinuno. Para makuha ang posisyon ng pinuno, kailangang dumaan sa subasta. Kung sino ang magbigay ng pinakamalaking halaga, siya ang makakakuha ng kapangyarihang militar. Sa sandaling maging pinuno, maaari ka ng mamuno ng mga sundalo sa laban. Kung marami kang makakamit na karangalan, maaari ka pang ma-promote. Kaya sa ngayon, ang mga malalaking puwersa ay nasa mga mercenary, napakatindi ng kompetisyon. Kung gusto kong mamuno ng 100.000 tao, magkano ang kailangan kong puhunan? Teka, isipin ko, para sa 100.000 na hukbo, kailangan ng hindi bababa sa 4th grade general.
Ang presyo ng bawat sundalo ay hindi bababa sa 50,000 martial god coins. Ibig sabihin, kailangan mo ng 5 bilyong martial god coins. Sa isip ni Yeming, dagdag pa, bago umalis. Hanapin si Yu Chen. Kunin ang kita ng bangko na hawak ko, mayroon sigurong mga 100 bilyon at 300 milyon martial god coins. Kahit isama pa ang mga pangangailangan ng hukbo at iba pang gastos, kaya kung maging pinuno na namumuno ng 200,000 na hukbo. Noong una, si Wuxi ay namuno lamang ng 100,000 na hukbo. Brother, ang bagay na ito ay napakakomplikado. Kung aling mga sundalo ang magagaling. Kung alin ang hindi, tanging ang mga nasa larangan lamang ang nakakaalam ng malinaw. Kung gusto ni brother na kumuha ng mga sundalo, maaari mong hilingin ang tulong ng aking kuya para pumili. Bihasa siya sa larangang ito. Sige, bukas. Hihingi ako ng tulong sa kapitan. Kinabukasan, sa Vermilion Bird Training Grounds, humingi na ng tulong si Yeming kay Duan Shi. Magsisimula sa 150,000 sundalo. Zenon Army. Ang panimulang presyo ay 50 bilyon. Zenon Army. Noong nagbabantay sila sa timog, marami silang nakamit na karangalan. Ang presyong 50 bilyon. Napakamura na. Mag-aalok ako ng 51 bilyon. 52 bilyon. Isang grupo ng mga Hangul. Ang mga piling sundalo ng Zenon Army ay lahat nagbabantay sa timog. Ang mga nandito ay puro matatanda at may kapansanan. Tapos bibilihin pa nila. Ang ating Vermilion Bird Empire ay may kabuoang, ilang uri ng malalaking hukbo. 49 na uri, kasama doon. 16 na malalaking hukbo ang nasa malayong ekspedisyon sa labas. Ang natitirang 33 na malalaking hukbo ay nagbabantay sa ating teritoryo. Ilan ang tao sa bawat malaking hukbo? Ang sitwasyon ng bawat grupo ay magkakaiba. May mga grupo na napakakaunti ng bilang. Halimbawa, ang Zenon Army. Mayroon lamang mga 500,000 tao. May mga grupo naman na napakarami ng bilang. Tulad ng Feilong Army na nagbabantay sa West Sea. Mayroon silang mahigit 8 milyon katao. Tungkol naman sa mga pangunahing hukbo na nakikidigma sa labas. Ang bilang ay hindi tiyak na marami. Ngunit ang kanilang kagamitan ay napakagagaling. Maligayang pagbati, Ji Zhanggui. Nakuha ninyo ang mga sundalo ng Zenon Army sa halagang 70 bilyon. Susunod, tatawagin ko na ang susunod na grupo ng mga sundalo. Malalaking mga yabag ang narinig. Maging ang mga taong nakatayo sa tabi ay natakot at napapawisan. Ang bagong grupo ng mga sundalo na umakyat ay may malalaki at matitipunong pangangatawan. Mga kagalang-galang, ang 30,000 taong ito ay lahat kinuha mula sa Giant Spirit Army. Lahat sila ay mga miyembro ng Giant Spirit Race. Ang mga Giant Spirit ay may malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit mahirap pamahalaan. Kaya ang presyo ay medyo mababa. Panimulang presyo, 10 bilyon. Ang mga miyembro ng Giant Spirit Race ay napakatigas ng ulo. Kumakain ng hilaw, lumalamon ng buhay, likas na mababangis, at hindi sumusunod sa pamamahala. Tama ka, narinig ko. Lalo na ang grupo na ito na dinala sa training grounds ngayon. Sila ang pinakamasasama. Kahit ang pinuno ng mga Giant Spirit ay hindi sila mapamahalaan. Kung hindi, bakit naman sila kukunin ng kanilang pinuno at ibebenta sa subasta? Hindi ko sila mapapamahalaan. Hayaan na lang. Kapitan, ganoon ba kahirap pamahalaan ang Giant Spirit Race? Dapat mong malaman. Dati, noong ang Giant Spirit Army ay nakikipaglaban sa labas, ang kanilang posisyon ay mas mataas pa kaysa sa Vermilion Bird Army. Sa ganoong treato, hindi pa rin sila napamahalaan. Ang grupong ito, tinanggal pa nga at ibinenta sa subasta. Isipin mo na lang kung gaano sila kasira. Kahit mahigpit na batas militar, hindi sila mapatino. Batas militar, nang ahas pa nga silang bugbugin ang kanilang general. Natatakot pa ba sila sa pagpugot ng ulo habang tumatawa? Paanong mapapatino sila ng kakarampot na batas militar? Kung may pagkakataon, gamit ang kanilang talento, hindi na sana sila napunta rito. Maliban na lamang kung ang mamamahala sa kanila ay mas mabangis pa kaysa sa kanila. Baka sakali pa. Ang ibig ninyong sabihin, simple lang. Tingnan mo ang mga Giant Spirit Soldiers na ito. Karamihan sa kanila ay Grand Martial Masters.
Iilan lang ang martial ancestors. Kung matatalo mo ang lahat ng kanilang mga Grand Martial Masters na may mataas na cultivation, susundin ka nila. Tahimik na nag-obserba at nag-isip si Yeming. Ngayon, ang subasta ay magsisimula na. Panimulang presyo, 10 bilyong martial god coins. Lahat ay tahimik, walang gustong bumili. Mukhang wala ng iba pa. Ang ganitong uri ng mga sundalong hindi sumusunod sa pamamahala, talagang mahirap magkaroon ng bibili. Sige, susunod na grupo. Kung gayon, mag-aalok ako ng 10 bilyon. Baliw ka na ba? Nag-aaksaya ka lang ng pera para bumili ng gulo. Hindi ka man lang dapat nakipagnegosasyon sa akin. Basta na lang nag-alok, masyadong padalos-dalos. Kung talagang hindi ko sila mapasunod, ayos lang. Ituring ko na lang na naglabas ako ng pera para bumili ng leksyon. Hay, ang leksyon mong ito, masyadong mahal. Sa lakas nilang kumain, natatakot akong uubusin nila ang yaman mo. Ang bisitang ito, talagang mapagpas siya. 10 bilyon. Deal. Simula ngayon, sila ay inyo ng pribadong mga sundalo. Maaari nyo silang gawin ang gusto ninyo. Kahit patayin pa sila. Pagkatapos, kasama ni Yeming si Duan Qing para kunin ang mga tao. Ay, Brother Jiko. Bakit mo binili ang ganitong klaseng mga tao? Ang mga ito, may itsura ba silang sundalo? Kung hindi mo alam, aakalain mong mga bandido sila. Paano mo sila pamamahalaan? May sarili akong paraan. Hey, talagang isang bata. Ang taas niya. Hindi man lang umabot sa binti ko. Hoy ikaw, alin ba ang daliri mo dyan? Siyempre, ang pangatlo. Ha ha ha, mga kapatid. Simula ngayon, ako na ang inyong pinuno. Ako ang may hawak ng inyong buhay at kamatayan. Ito ang training grounds na espesyal kong inupahan para sa inyo. Simula ngayon, dito kayo mag-e-ensayo. Isang sundalo ang umupo sa lupa. General, pagod na si Lolo. Hindi na makapag-praktis. Pwede mo ba akong buhatin para makapag-praktis? Nagkatinginan silang dalawa. Haha, hindi ba't pinahihirapan mo ang ating munting general? Baka mapiga mo siya hanggang mamatay. Hindi na tayo makakain. Hey, hindi naman sa hindi pwede. Ngunit, napakalakas ng aking puwersa. Baka hindi ka karapat-dapat. El lakas. Tumilapon siya dahil sa hagis ni Yeming. Ha ha ha, hindi ko inaasahan. Nahagis ng isang munting bata. Hindi kaya. Bata, matagal ka nang hindi nakakain ng masarap kaya kapayat. Nakakahiya ka sa giant spirit race namin. Hindi ka pa pumunta at kumain ng putik pansamantala. HMPH. Isang grupo ng mga Hangul. Mahirap bang aminin na mas malakas ang iba? Ang general, sa ganitong lakas, gamit ang katawan ng tao. Natatakot akong malapit na niyang maabot ang kahulugan ng lakas. Susunod, hayaan ninyong si Meng He ang makipagpaligsahan sa general. Tingnan natin kung kaninong lakas ang mas malaki. Sa isip ni Yeming, ang kahulugan ng lakas, iyon ang sukdulan ng kontrol sa lakas. Pagkatapos magkaroon ng 50 milyong jin, umabot na ito sa punto ng pagbabago. Ngayon, ang buong lakas ni Master ay hindi na malayo sa 50 milyong jin. Tingnan mo ang tiwala mo sa sarili. Parang ikaw ang pinuno. Ikaw na siguro ang may pinakamalakas na puwersa sa lahat. Hindi ba? Sige, sundin kita. Isa laban isa tayo. Naghanda si Meng He. Agad siyang sumugod kay Yeming. Isang malakas na bang. Pinipigilan siya ni Yeming gamit ang isang kamay. Mukhang, malinaw na kung sino ang nanalo at natalo. Ako, talo na ako. General, paano mo kami balak sanayin? Kumain, uminom, magsaya. Dati, mga kapatid, kailangan ninyong lumabas at makipagdigma. Hindi masarap ang pagkain. Hindi mainit ang damit. Ako, bilang inyong pinuno, syempre kailangang alagaan ko kayong mabuti. Kumain, uminom, magsaya. Haha, yan din ang masasabi mo. Ang giant spirit race namin ay malakas kumain. Natatakot akong kakainin ka namin hanggang maghirap ka. Tanong ni Duan Qing kay Yeming, Brother, anong ginagawa mo? Hindi ko maintindihan. Huwag na nating pag-usapan ng iba. Yung pagkain lang. Hindi kayang suportahan ng iisang tao. Maliit na bagay. Tulungan mo akong pumunta sandali. Imbitahin mo lahat ng mga chef mula sa mga restaurant sa Southern Capital. Gusto kong magluto sila dito mismo. Heto ang 1 bilyong martial god coins. Ibinibigay ko sa iyo. Huwag mong alalahanin ang presyo.
Tiyak na sapat para sa 3,000 malalaking hukbo na kumain at uminom. Sige, tungkol naman kay kuya. Kakausapin ko siya para sa iyo. Hihingi ako ng leave para sa iyo ng ilang panahon. Hindi mo na kailangang pumunta sa training. Sana pagkatapos ng ilang araw, makakita ako ng ibang giant spirit soldiers. Lumipas ang panahon. Ang mga chef ay naimbitahan na at nagluluto. Ha ha ha. Habang hindi pa tayo pinapaalis ng hanggal na general na ito, kailangang kumain tayo hanggang mabusog. Sa tingin mo, gaano katagal tayo mananatili rito sa pagkakataong ito? Pinakamatagal, 7 araw. Tiyak na ililipat na naman tayo. Hay, ang kainang ito, hindi maliit ang gastos. Talagang itinuturing tayong mga tanga na madaling lokohin. Ayos lang. Kaya kung suportahan. General, gusto mo bang uminom ng alak? Karaniwan lang. Ang patumbahin kayong lahat ay walang problema. Binuksan ni Yeming ang bibig at uminom ng alak mula sa kamay ni Menghi. Ha ha ha, General, gusto mong makipag-inuman. At sinabi pang patutumbahin kaming lahat. Ngayon, mga kapatid, turuan natin ang munting general kung ano ang taas ng langit at lalim ng lupa. Inom. Makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay nakahandusay na. Hindi na makainom pa. Yung munting bata na iyon, talagang magaling uminom. Paanong nagkasya sa katawan ng munting bata na iyon? Kahit pa ang giant spirit race. Ang uminom laban sa akin ay medyo mahirap. Sa isip ni Yeming, sa huli, si Master ay may True Dragon Vein. Ang katawan ng True Dragon Vein. Gaano man kalakas ang giant spirit race, hindi sila makakainom laban sa isang dragon. General, ang pag-inom ng alak, humahanga ako sa iyo. Ngunit bilang isang lalaki, hindi sapat ang marunong lang uminom. Kailangan ding marunong kumain. Nangangahas ka bang makipagpaligsahan sa akin? Anong hindi ko kakaharapin? Duan Ching, sabihin mo sa chef, ihanda nila ang 9 na baka, 10 tupa, 100 manok, hatiin sa 2 pantay na bahagi ayon sa timbang. Magpapaligsahan kami, kung sino ang unang maubos. Siya ang panalo. Sige po, makalipas ang ilang sandali, dahan-daang lumabas ang pagkain. Napatingin si Menghi sa bundok ng karne. Pinagpawisan. Sapat ba ang dami? Magsimula na. Nagsimula silang dalawa na kumain ng lahams. Bilisan mo. Kumain ka. Turuan mo ang ating munting general kung paano kumain ng isang tunay na lalaki. Tuloy-tuloy nilang itinapon ang mga buto. Lumipas ang panahon. Naging bundok na ang mga buto. Biglang dumighay si Menghi dahil sa sobrang busog. Talo ka na naman. Tahimik lamang silang nakatingin kay Yeming. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Isang maliit na paligsahan lang naman. Hindi kailangang pansinin. Bilisan nyo. Kumain kayo. Ito. Kain. Kain. Huwag nyo nang masyadong isipin. Kumain lang tayo. Hirap na hirap tayong makakuha ng malaking pagkakataon. Hindi matalo sa bugbugan. Hindi matalo sa inuman. Ngayon, pati sa kainan. Hindi rin matalo. Sunod-sunod na kahihiyan. Ngayon, pati itong karne. Hindi na masarap kainin. Hay, bahala na nga. Bilisan nyo. Kumain. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakahandusay na at natutulog. Nadaganan pa nila si Duan Ching. Nagising si Yeming. Lasing na naman ako. Bihira lang ito mangyari. Kagabi, talagang naparami ang inom ko. Sa sandaling ito, isang malakas na bang ang narinig. Lintek, gumising kayo. Gusto nyo pa bang maging sundalo? Bilisan nyo. Gumising kayo at magpraktis. General, ngayon ba, magpapraktis tayo ng mga sundalo? General, magpapraktis ba tayo ng mga sundalo? Magpraktis ng mga sundalo. Brother G, kusa silang humihiling na magpraktis ng mga sundalo. Mukhang nakumbinsi mo na sila. Tama, kailangang magpraktis ng mga sundalo. Kung hindi, paano tayo lalaban? Anong practice ng mga sundalo? Sinabi ko na, dadalhin ko kayong mga kapatid para kumain, uminom, at magsaya. Masyadong mahirap ang pagpapraktis ng mga sundalo. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng tig-1,000 baon. Lumabas kayong lahat, kumain, uminom, magsaya. Kung hindi nyo mauubos, huwag kayong babalik. Hindi ako nagkakamali ng dinig. Bawat isa, 1,000 martial god coins. Hindi mauubos. Hindi pwedeng bumalik. Tama iyon. Hindi mali. Hindi pa kayo aalis para magsaya. HMPH.
Magsaya kung magsaya. Anong practice ng sundalo? Hindi ba mas masaya maglaro ng babae? Tara, pumunta tayo sa lungsod. Uminom ng alak, magsaya. Brother G, ano ba talaga ang binabalak mo? Ano sa tingin mo ang mga giant spirit soldiers na ito? Sa totoo lang, hindi naman sila kasing pangit ng sinasabi ng lahat. Kung saan eksakto ang pangit, hindi ko masabi. Basta't pakiramdam ko, hindi naman sila ganap na walang pag-asa. Pagpapahalaga sa sarili. Ang mga taong ito, mukhang napakabangis. Ngunit sa totoo lang, lahat sila ay napakayabang. May malaking pagpapahalaga sa sarili. At mayroon ding malaking kahihiyan. Hintayin mo. Pagkatapos ng 3 araw, malalaman mo. Lumipas ang panahon. Pagsapit ng gabi. Hihi. Yung babaeng iyon, akin. TSK. Ang puwit. Ang dibdib. Parehong malaki. Ang ganda. Yun pa rin ang sa akin ang mas maganda. Malambing ang boses. Madaling kausap. Marunong pang maglaro. Nakabalik na kayo. Mukhang lahat kayo ay sumunod sa utos ko. Inubos lahat ng pera. Bilang gantimpala sa inyo. Ngayong araw, magpapatuloy tayong kumain ng karne at uminom ng alak. Inutusan ni Yeming ang chef na ilabas ang alak at karne sa harap nila. Haha. Kain. Mga kapatid, magpalitan tayo ng karanasan sandali. Baka sakaling bukas, may babae na namang paglalaroan. Kinabukasan, kainan at inuman pa rin. Sa 4 araw, hindi na nila kaya pang kumain at uminom. Sa 4 na araw, nagpatuloy si Yeming sa pagbibigay ng baon. Inilagay sa kamay ni Menghi. Hawak niya ito, nag-isip ng matagal. Si Menghi ay hindi nagsalita. Mahigpit ang pagkakatikom ng kanyang mga labi. Anong nangyari? Nakatayo ka lang dyan. Bilisan mo. Mag-relax ka na. Ano pa? Hindi ba sapat ang pera para gastusin? Maaari kitang bigyan pa ng kaunti. Sa sandaling ito, dinurog ni Menghi ang singsing sa kanyang palad. General, pakiusap. Mag-praktis na tayo. Lahat sila ay sabay-sabay na sumigaw. General, pakiusap. Mag-praktis na tayo. Bakit magpapraktis? Hindi ba mas nakaka-relax ang maglaro? Kami ay mga sundalong lumalaban. Isang araw na hindi kami magpapraktis. Makati ang aming pakiramdam. Ito ang aming tungkulin. Narinig ko, kayong mga giant spirit race. Ayaw ninyong turuan. Kaya hindi ko kayo balak sanayin. Pagdating sa larangan ng digmaan, magsikap lang kayong umatras sa likuran. Ayos na. Hayaan ninyong ang iba ang mamatay. Basta't ligtas kayong lahat. Ayos na. Nang marinig ito, nagalit sila. Nagdilim ang kanilang mga mukha. Kung magtatago lang kayo sa likuran, may epekto pa ba kung magpapraktis kayo o hindi? Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Tinitiyak ko, ang ibang mga tao sa harapan ang mamamatay para sa inyo. Kayo, manatili lang kayo sa likuran. Magsaya, makakakuha pa rin kayo ng karangalang militar. Makakatanggap pa ng gantimpala. Sumigaw si Menghi, General. Alam mo ba kung bakit kami umalis sa Giant Spirit Army? Bakit? Sa larangan ng digmaan, hindi kami takot mamatay. Hindi kami takot na walang karangalang militar. Ngunit hindi namin matitiis na ang aming karangalang militar ay agawin ng iba. Hindi namin matiis na makitang ang aming general ay pinapatay ng kaaway. Lalo naming hindi matiis ang pamumuno ng mga hanggal na pinuno na iyon. Kaya hindi kami sumusunod sa pamamahala. Kami ay nagpapakasawa, ngunit sa kaibuturan ng aming mga buto. Kami pa rin ay mga sundalo. Sa pagharap sa kaaway, kami ay tiyak na susulong. Kung bibigyan ko kayo ng karangalang militar, bibigyan ko kayo ng matatalim na sandata, bibigyan ko kayo ng respeto, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Handa ba kayong maging tapat sa akin? Sa sandaling ito, lahat sila ay sabay-sabay na lumuhad. Nagbibigay galang sa general. Sige, ha, napakagaling. Talagang hindi ako nagkamali ng piniling mga sundalo. Lahat ng sundalo, makinig sa utos. Ngayong umaga, magsisimula ang pagsasanay. Masusunod, pagkatapos ng 3 araw ng pagpapakasawa, at kasabay ng paggastos ng 10 bilyong martial god coins. Sa wakas ay napasunod ni Yeming ang mga sundalo ng Giant Spirit Race. Malinaw sa kanya na nakapulot siya ng isang kayamanan. Ang mga sundalo ng Giant Spirit Race ay may malalakas na pangangatawan. At ang kanilang potensyal ay higit pa sa ordinaryong tao. Kailangan silang tratuhin ng maayos. Pagkatapos ng ilang araw na pag-obserba,
Pumili si Yeming ng 81 tao mula sa Giant Spirit Troop. Ang may pinakamababang talento sa kanila ay mayroon ng treasure body. At ang realm ng bawat isa ay nasa martial ancestor level na. Ang kanilang average na lakas ay mahigit 1,000,000 jin. Tungkol sa 81 taong ito, hindi lamang sila pinasali ni Yeming sa araw-araw na battle array training, kundi personal pa niyang itinuro ang Dragon Elephant Art at naglabas ng isang patak ng Dragon Elephant Blood. Hinati sa 81 bahagi. Bawat isa ay gumamit ng isang bahagi. Sa tulong ng Dragon Elephant Blood. Kasama pa ang katotohanan ang mga tao ng Giant Spirit Race ay likas na kayon sa Dragon Elephant Art. Ang cultivation ng grupong ito ay mabilis na tumaas. At ang kanilang lakas ay lumakas ng husto. Habang nagkukultivate ang kanyang mga tauhan, si Yeming ay hindi rin nagpapahinga. Ilang araw lamang ng cultivation. Naka-breakthrough na siya sa 2nd grade martial master. Ngunit kumpara sa pressure na ibinibigay sa kanya ni Kuang Thai Thung, ang kaunting pag-angat na ito ay mahirap makapagpasaya sa kanya. Ayon sa impormasyong ipinasa ni Duan Shi. Pagkatapos ng 3 araw, handa na ang malaking hukbo. Si Kuang Thai Thung ang mamumuno sa malaking hukbo papunta sa Zuantian Great World. Sabi ni Beiming, sa larangan ng digmaan, hindi mabilang na mga eksperto ang nagpapatayan. Sa kasalukuyang lakas ni Master, huwag nang sabihing makaharap ng martial ancestor o martial saint. Kahit makaharap pa ng martial monarch, mahirap manalo. Sa ganoon kaikling panahon, ang pag-angat ng realm ay hindi gaanong makakapagpataas ng lakas. Iminumungkahi ni Beiming na ipagpatuloy ni Master ang pag-cultivate ng Dragon God Art. Basta't maabot ni Master ang ika-10 level ng Dragon God Art, magkakaroon siya ng 1,000,000,000 lakas. Malalampasan ang misteryosong lakas. Magkakaroon ng absolutong enerhiya. Sa panahong iyon, gamit lamang ang kanyang lakas, madali nang matatalo ni Master ang isang martial monarch. Ang pag-angat ng Dragon God Art ay talagang napakalaki ng pakinabang. Dahil sa pag-cultivate nito, nag-transform ako sa katawang dragon. Sabi ni Beiming, si Master ngayon ay mayroon ng sapat na enerhiya. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataon para ganap na linisin ang Great Evolution Divine Mansion? Gawin itong isang bahagi ng Divine Deduction Art. At sa gayon ay mabuksan ang Great Evolution Space. Ang pagbubukas ng Great Evolution Space, ano ang pakinabang nito? Hindi tulad ng storage space para sa mga gamit. Si Master ay maaaring magpasok ng ibang tao sa Great Evolution Space para mag-cultivate. At saka, maaari pang ayusin ang daloy ng oras ayon sa gusto. Ang epekto ay parang isang maliit na mundo. At saka, ang mga batas sa loob ng Great Evolution Space ay kapantay ng taas ng tunay na mundo. Ang mga side effects ng pagkukultivate sa mundong ito ay halos wala. Sa wakas, magkakaroon na ako ng sarili kong maliit na mundo. Kung gayon, paano ito ganap na lilinisin? Kailangan ng ilang martial god coins, 9th grade spirit stones, 9th grade talismans, at iba pa. Ang kabuuang halaga ay aabot sa 80 bilyong martial god coins. Sa aking kamay, may natitira na lamang akong 1.3 trilyong martial god coins. Sige, linisin mo na. Agad na inilagay ni Beiming ang lahat para sa paglilinis. Makalipas ang ilang sandali, nabuo na ang maliit na mundo ni Yeming. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng Great Evolution Space. Bumaba si Yeming sa ibaba. Ito, ang aking maliit na mundo. Tama ka, ang Great Evolution Space ay nasa simula pa lamang. Para makumpleto ito, kailangan pa ng mas maraming yaman. Sa kasalukuyan, hindi ito sapat gamitin. Little Qiang, Little Bao, lumabas kayo. Ang dalawa na mahimbing na natutulog ay hinayla ni Yeming palabas. Master, nasaan ito? Kahit saan, ay aura ni Master. Ito ba ang inyong maliit na mundo? Ang maliit na mundo, hindi ba't kailangan munang maging martial saint bago mabuksan? Gumamit ako ng ilang secret techniques para gawin ito ng maaga. Simula ngayon, kayo ni Little Bao ay dito na magkukultivate. Mamaya, may ipapasok pa akong ilang tao rito. Tandaan ninyo, huwag kayong magpapakita sa kanila. Sige, sa sumunod na mga araw, ipinasok ni Yeming ang 81 giant spirit soldiers sa loob ng Great Evolution Space para mag-cultivate. Sinabi lamang niyang ito ay isang maliit na espasyo na ginawa niya gamit ang isang secret treasure. At saka,
Inayos niya ang daloy ng oras para mapanatag silang mag-cultivate dito. Samantala, si Yeming ay umiwas sa kanila. Pumunta sa ibang sulok ng maliit na mundo. At nag-focus sa pagkukultivate ng Dragon God Art. Lumipat ang eksena sa tirahan ng 7th Princess. Si Jiang Zhu. Kayang pasunurin ang mga giant spirit soldiers, tunay ngang isang bihirang talento. Kahit siya man si Yeming o hindi, kailangang isipin ang paraan para makuha siya rito. Prinsesa, ano po ang inyong balak? Sakto, matagal na akong hindi nagsasaya. Bukas ng gabi, maghanda ka ng isang salo-salo. Bumalik sa lugar kung saan nagpapraktis si Yeming, sa sandaling ito. Ang mga yabag ni Yeming ay nagdudulot ng bitak sa lupa sa ilalim. Anong nangyayari? Paliwanag ni Beiming, pagkatapos ng 7 taon ng cultivation sa Great Evolution Space. Ang Dragon God Art ni Master ay naka-breakthrough na sa ika-10 level. Ang lakas ay lumampas na rin sa 1 bilyong jin. Pansamantalang mahirap pang masanay. Kailangan lang masanay sa pagkontrol ng lakas ng kaunti. Ayos na. Pagkontrol ng lakas. Mas gaman ang mga hakbang ni Yeming, hindi ko naman sinasadyang kontrolin ang lakas. Pero nagkaroon na ng ganito kalaking pagbabago. Ito na ba ang malalim na kahulugan ng pagiging malakas sa lakas? Gamit lamang ang lakas. Kaya ko nang talunin kahit isang martial ancestor. Hoy, Brother Jiko. Anong ginagawa mo? Nakikipag-away sa mga tauhan mo. Wala, may nangyari lang na hindi inaasahan. Anong kailangan mo? Brother G, saan ka ba nagpupunta nitong mga araw? Hindi kita mahanap. Ngayong gabi, maghahanda ng salo-salo ang prinsesa. Iniimbitahan ng lahat ng mahuhusay na kabataan sa Southern Capital. Gusto kitang isama. Prinsesa, aling prinsesa ang may ganitong kakayahan? Siguradong ang 7th Princess na pinakamahilig maglaro. Pinakamalaki ang reputasyon. Ang katayuan ay pangalawa lamang sa Crown Prince. At pinakamamahal ng Emperor ng Vermilion Bird Empire. Kasama sa listahan ng mga dakilang kagandahan. Ang Peerless Beauty. Si Princess Piaozu. Si Jiang Zhu. Si Jiang Zhu. Mahilig maglaro. Iyan ay inaamin ko. Sinabi mong siya ay isang dakilang kagandahan. Magdududa ako kung bulag ka ba. Tiyak na walang kaugnayan sa kanya ang salitang dakila. Bakit siya nag-oorganisa ng salo-salo? Para maghanap ng mapapangasawa. Malamang hindi. Hindi ko pa narinig na naghahanap ng asawa si Princess Piaozu. Ngunit, Brother G, sa iyong itsura na parang puno ng jade sa hangin. Baka sakaling mapansin ka niya. Hay, wala akong interes. Ikaw na lang ang pumunta. Ang ugali ni Jiang Zhu. Ayokong masangkot sa kanya. Brother G, sumama ka na sa akin. Si Little Brother, nag-iisa at malungkot. Samahan mo na ako, please. Nainis si Yeming nang makitang pati si Duan Shi ay dumating. Hindi ba't kasama mo ang kuya mo? Kailangan mo pa ba akong sumama? Si Brother G ay isang talento. Sayang kung hindi siya pupunta. Tiyak na. Sa isip ni Duan Shi, si Xiao Tian at si Princess Piaozu ay matalik na magkaibigan. Gamitin ang pagkakataong ito para mas makilala niya si Ji Wagao. Baka sakaling magustuhan niya talaga siya. Sa isip ni Duan Qing, hoy. Hindi kaya, si Princess Piaozu ang may gusto kay Ji Wagao. Kung gayon, malulugi tayo ng malaki. Sagot ni Duan Shi, huwag kang mag-alala. Si Princess Piaozu ay isang babaeng may malaking ambisyon. Hindi niya papansinin ang mga usaping pag-ibig ng lalaki't babae. Hindi mo ako dinala rito para makilala ko si Duan Xiaotian. Ang kapatid mo, hindi ba? Ang kapatid ko, kahit paano. Isa siya sa mga kagandahang may pambansang kulay at makalangit na halimuyak. Tiyak na karapat-dapat siya kay Big Brother. Kung hindi ka naniniwala, Big Brother, tingnan mo. Ito na ba ang pambansang kulay at makalangit na halimuyak? Ang mga talentadong ginoo ng Vermilion Bird Empire, lahat ay may bahagi. Talaga bang nasa loob si Jiang Zhu? Teka, si Wang Lingdai, Yu Lingdai. Ang tunay na pangalan ni Sulan ay Yu Lingqiao. Si Yu Lingdai ay ang kanyang pinsan sa angkan. Noong bata pa si Sulan. Si Yu Lingdai na may Heaven Charm body ay nainggit sa kanyang flawless sacred body kaya nagtangka siyang agawin ito. Nagtangka pa siyang saktan si Sulan ng maraming beses. Na nagtulak sa kanya na umalis papunta sa Crimson Sun Sect. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Yu Lingdai rito. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Kuya, si Duan Xiaotian. Si Duan Xiaotian nga.
Talagang maganda gaya ng sabi-sabi. Hindi ko inaasahan. Pati siya ay dumating. Xiao Tian, bakit ka tumakbo rito? Hehe, nandito ako para tumingin kung may gwapong ginoo. Para mapakasalan ko na siya agad. Hindi ba't lagi niyo akong minamadaling mag-asawa? Xiao Tian, bilisan mo. Lumapit ka rito. Magbigay galang ka kay General Ji Wagaw. General, hindi ba't binili iyon? Narinig ko na ang tungkol sa contract soldier system. Maliit na bagay lang. Huwag mong pansinin. Sa isip ni Yeming, gaya nga ng sinabi ni Duan Qing. Ang kanyang kapatid na babae ay talagang napakaganda. Mahirap paniwalaan. Sa itsura ni Duan Qing, mayroon siyang ganito kagandang kapatid. HMPH, pinupuri niyo ako ng sobra. At saka, hindi naman ganoon kapangit si kuya. Haha, mukhang hindi interesado sa akin si Xiao Tian na ito. Sakto, ayoko rin namang masangkot pa sa ibang babae maliban kay Sulan. Nagkatinginan sina Duan Shi at Duan Qing, Brother G. Xiao Tian, mag-usap muna kayo ha. Pupuntahan lang namin ang ilang mga dating kaibigan para makipag-usap. Ha, talagang marunong magplano. HMPH, kaya pala iyon ang intensyon ni kuya. Lagi nilang sinasabi na hindi magagaling ang mga lalaking nasa paligid ko. Hindi kaya, magaling ang isang ito. Tiyak, bagamat mukhang napakagwapo, pero mukhang wala namang laman ang utak. Gawan ko nga siya ng kaunting gulo. Para makita niyang mahirap at umatras. Gigi Agedge, Kuya G. Ang gwapo mo talaga. Malapit na akong mahulog sa iyo. Sa unahan, may masarap na matamis na pagkain. Maaari mo bang samahan si little sister kumain? Itinulak ni Yeming ang kanyang kamay. Sige. Tinulak niya ako. Nagpapanggap na disenteng ginoo. Sa loob-loob niya, siguradong nahuhumaling na siya sa akin hanggang sa mawala na sa sarili. Agad kitang bibigyan ng mapait na lasa. Hinawakan agad ni Duan Xiao Tian ang kamay ni Yeming, Gigi Agedge. Sumama ka sa akin dito. Masarap ang mga panghimagas doon. HMPH, yung maputing mukha na iyon. Saan galing? Bakit ganoon na lang siya kalapit kay Xiao Tian? Karapat dapat ba siya kay Xiao Tian? Sa isip ni Yeming, gaya ng inaasahan. Naramdaman ko ang hindi mabilang na puot. Itong si Duan Xiao Tian, gusto akong pahirapan. Teka, Xiao Tian, matagal na tayong hindi nagkikita. Humanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap sandali. Noong isang araw, nanalo ako ng unang pwesto sa kompetisyon ng U-Clan. Nakakuha ako ng ilang sanga ng Divine Fruit bilang gantimpala. Sabay nating tikman. Sayang naman, Yu Gangzi, Young Master Yu. Kailangan kong samahan si Gigi Agedge kumain ng panghimagas. Kapag may oras ako, kakainin ko na lang ang prutas mo mamaya. Si Yu Qing ay na-reject na parang tinamaan ng kidlat. Bumalik siya at tinapak ang balikat ni Yeming. Mukhang pamilyar ka. Saang maliit na pamilya ka galing? Dapat mong malaman. Ako, bilang isang silver aristocratic scion. Hindi ba't hindi ako maaaring lumapit kay Xiao Tian? Hindi mo man lang ako binibigyan ng kaunting mukha. Patitikiman kita ng aking galing. Naglalaro ng yin system. Nagpakawala ng aura si Yeming palabas. Tinulak siya palayo. Tumilapon ang lalaking iyon sa pader. Nagkabitak ito. Ang lakas. You. Family Scion. Sa susunod, huwag kang basta-basta gagalaw ng gamit ng iba. Kung hindi, kapag dumating ang kapahamakan, huwag kang maninisi. Ang mga tao sa paligid ay natakot. Hindi nang ahas magsalita. Ang galing. Mukhang, hindi siya simple. Makalipas ang ilang sandali, pumipili ng panghimagas si Yeming, ninanamnam. Hindi nga may kakaila, panghimagas sa mansyon ng prinsesa. Pagkalagay pa lang sa bibig. Natutunaw na, napakasarap. Gigi Agedge, nagkasala ka kay Young Master Yu. Hindi ka ba natatakot na hanapin kanila para mag-higanti? Hindi ba't iyon ang resultang gusto mo? Ha, wala ah. Ang mga taga-Vermilion Bird ay hindi nanloloko ng kapwa taga-Vermilion Bird. Wala akong masamang intensyon. Sa sandaling ito, isang tawag ang narinig. Kaibigan, maaari ba tayong mag-usap sandali? Kilala ba kita? Hindi, ngunit kilala ko si Yu Qing. Yung taong binugbog mo ng malubha kanina. Kaibigan ko siya. Nang ahas kang saktan ng tao sa isang salo-salo sa mansyon ng prinsesa. Naisip mo ba ang kahihinatnan? Haha, bulag ka ba? Malinaw na siya ang unang umatake sa akin. Pagkatapos,
Siya mismo ang gamulong sa lupa. Hindi man lang ako ang gumalaw. Tapos sasabihin mong parang totoo. Ah, ganoon pala. Magaling ka rin palang magsalita. Ngayon, sinaktan mo ng malubha ang tao. Ang bagay na ito ay hindi maaaring palampasin. Sige, nangangahas ka bang makipaglaban ng ilang palitan sa akin sa martial arts hall? Kung mananalo ka, itong piraso ng Dragon Soul Jade ay mapupunta sa iyo. Kung matatalo ka, humingi ka ng tawad kay Yu Qing sa harap ng lahat.